Nagiging kilala sa paglililo ang kanilang pulidong paggawa ng mga produktong kahoy. Ang bayan ng Paete sa Laguna may mga lugar ding tiyak uukit sa alaala ng mga bibisita rito. Lumanghap ng sariwang hangin mula sa makapigil hiningang tanawin ng tatlong krus. Mamangka sa malawak na lawa ng Wawa Park at taimtim na manalangin sa kanilang lumang simbahan. Tikman din ang kakaiba nilang pagkain na minanok. Taliwas sa pangalan nito, hindi po tahing manok, kundi talong na niluto sa bawang, sibuyas, gata at suka. At ang perfect ka-partner daw nito, okoy. Yan po yung traditional na pagluluto namin. Itinatabi po talaga yung apoy dun sa nyug. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang pagiging malikain ng mga tao rito, lalo na kung pag-uukit ang usapan. Pero may kilala pang isang tatak Paete. Ito ang paggawa ng taka, isang produktong yari sa papel. Pinaniniwala ang nagmula ito sa Mexico. Si Lino matagal nang nahuhumaling sa ganitong sining. Ang Paete ay ibang amoy pag umaga. Kasi nakabilad sa mga harap ng bahay yung mga taka. So amoy paste na natutuyo sa araw. Parang mayroong isang distinct smell na hinahanap-hanap ko ngayon kasi hindi ko naaamoy yun. Sa aming pagbisita sa lugar, itinuro sa amin ang paggawa ng taka. Ang first step ay pagbabasa po ng papel, ng water, then paste. Then pinapitasuhin po natin ang papel sa 4 na bahagi. Pinatuyo ko po sa pamamagitan ng araw ang ating paper mache. Then after po na matuyo na to at naging ganito na po ang kulay ng ating paper, ito po itatanggalin na lang natin sa molder. Gagamitan po natin ng brown paper. O, dito po nagtatapos ang paggawa ng paper mache. Ganito lang po kasimple ang paggawa ng paper mache. Ngunit kaya ng ibang industriya sa Paete, tumamlay ang bentahan ito. Nag-i-evolve ang art ng Paete according to pangangailangan. Yung mga parents ay pinag-aral sila ng HRM, hindi na sila sumunod sa tapak o hindi na sila pinasunod. Dahil po sa kakulangan namin noon, talagang noon hindi na kaya ng mga taga-Paete. Halos lahat ng mga gawaan ay madaming order, kumbaga laging mga dispatcho. Kaya kailangan naming ilabas yung aming items sa ibang bayan at kinukuha naming trabahador yung mga taga-ibang bayan. Pinangangambahan tuloy na mawala ang pagkakakilanlan ng Paete pagdating sa paggawa ng taka. Ang grupo ni Rita may nag-isip daw na paraan para mas makilala pa ang Paete sa paggawa ng taka. Nagko-conduct yung boss namin ng mga seminars para malaman nila, matutunan nila kung paano gawin or paano gumawa ng taka. Para maipasa sa susunod na henerasyon yung taka para hindi siya mawala. Marami sa kanilang taka galing mismo sa Paete. Ito yung plain taka na pinipinturahan ng mga kids. Sila nang bahalang mag-design kung anong gusto nila. Sa isang bayang biniyayaan ng talento at nasagap ang biyaya ng pagiging malikain. Sana'y mapangalagaan at mapanatiling buhay ang mga natatangi nilang sining. Cesar Apolinario, GMA News.